malalaking isdang sabay-sabay na lumalangoy at nanginginain. Normal na paraan nila ito para mabuhay. Pero wala pa rin sila sa natural nilang tirahan. Ang mga isdang ito, dayo lang daw sa Pilipinas. Ilang beses nang gumawa ng istorya ang aming team tungkol sa mga invasive alien species. At kung paano sila nakakaapekto sa mga native at endemic nating isda. Nagsisimula ito sa pag-introduce o pagdala nitong species galing sa ibang bansa papunta sa Pilipinas. Pero hindi lahat ng nai-introduce ay mapaminsala. Mahigit na sa 20 isda ang naabutan namin sa pasilidad ng SEAFDEC o Southeast Asian Development Center. Nakalagay sila sa isang malaking tangke. Dito, pinaparami at pinag-aaralan ang isa sa pinakamalaking introduced species sa bansa, ang bighead carp. Ang mga bighead carp kayang lumaki na mahigit sa 5 talampakan ng haba at bumigat na mahigit sa 40 kilo. Ayan oh, lalaki. Oh my! Grabe, lalaki pala nila talaga. Ang pinakamalaking nahuli namin dito sa Laguna Lake, umabot ng 1.5 meters ang haba, 40 kilograms ang laki. Kung itatabi mo doon sa mga local fish natin dito, talagang walang panama yung mga isda nating maliliit na iba. No? 2 years yan sa cages. Mas malaki yan ang paglaki sa wild. Kumpara natin sa mga local fish natin, kung halimbawa, who will grow faster. Mas mabilis lumaki ito. Mas mabilis pa rin sila. Kasi ang bighead carp, lumalaki siya na mga 1 to 2 kilograms sa loob ng 8 buwan hanggang 12 buwan. While other fish like tilapia or milkfish, mga 250 grams lang yan. So kukuha tayo ng sample nitong mga isda para malaman natin kung gaano talaga kalaki at kabigat yung isa sa kanila. Kumpara sa ibang isda, hindi ito nagpupumiglas nang inilagay sila sa lambat. Yun, yung mga features nitong mga isdang to, no? Mabait daw. Oo. Hindi siya masyadong Hindi man tumatalon. Nilalambatan natin sila. Yung ibang mga isda na nakikita natin na ginagawa natin dito in the past, kita mo, nagpipuglasan sila. Pero sila, they're very quiet, kind of gentle also. Ayun, nahahawakan mo lang talaga, parang koy. Lagyan natin dito, para mahirap pala. So tignan natin yung features, no? Lalagay natin siya dito sa tela para mahawakan natin, ma-examine natin na mas malapitan. Tignan mo yung bibig. Yung ibang mga isda na nakikita natin, mga invasive species na in-introduce sa atin, madaming ipin. Tsaka nangangagat. Ito halos wala. Parang medyo maliliit na ipin. Dito sa bibig niya, parang liha lang, bristle-like structures. Pero napakaliit to almost none. Kita mo yung ulo, ang laki. Almost 1/4 ng kanyang katawan, ulo. Kaya ang tawag sa kanya, bighead carp. May paraan din para malaman kung babae o lalaki ang isdang bighead carp. Malalaman mo daw yung male sa female. Dito sa pectoral fins niya, may parang rough na bristle-like structures na dito. Oh. Papel de liha. Yes, papel de liha. Ang lalaki, magalasgas yan. Napipilo. Pag tinignan mo yung kanyang head, mark na arrow-arrow. Medyo may takot factor lang kasi nga sa size nila ang lalaki. But once you get to know them, napaka-gentle nilang mga isda. Galing sa bansang China ang mga bighead carp. Dinala sila rito sa Pilipinas bilang alternative fish para kainin. Pero di tulad ng mga dayong isda sa Pilipinas, hindi itinuturing na invasive o mapaminsala ang mga bighead carp. Hindi raw ito kumakain ng mga samilya o ibang maliliit na isda nitong bighead carp. They are zooplankton feeder. Kinakain nila yung mga available zooplankton sa natural environment. And reason din kung bakit mabilis yung paglaki nila is continuous yung pagkain nila ng mga zooplankton. Kaya dito sa SEAFDEC, para mapag-aralan sila ng husto, kailangan silang paramihin. At ginagawa nila ito sa pagtuturok ng hormones para palakasin ang breeding at spawning. Biruin mo yung mga isda natin ngayon, ini-injection na ng human hormones for us to be able to propagate them. Kasi right now in the wild, hindi sila nakakapagparami on their own.
under natural conditions. Pero ano yung extraordinary conditions na magkakapag-mate sila, na makakapagparami sila? In natural bodies of water, kailangan nila na mataas ang level ng tubig at matlakas ang current or agos. Ito, sir, kailangan river talaga. River na malalim. Oo, malalim. And since we don't have that here, dito sila sa lake natin, na wala namang flow masyado ito. Walang current masyado. Mahina. Dito sa area na to ng Binangonan, Rizal, mababa lang yung around 2 to 3 meters ang depth. And then wala namang masyadong current. So hindi ideal para sa species ng isda na ito yung makapag-produce sila naturally. Alas 8 ng umaga nang naaabutan naming nangingisda si Tatay Raul sa Lake Sampaloc. Isa ito sa 7 lakes na makikita sa Laguna. Ito rin ang pinakamalaki sa 7 lawa. Karamihan sa mga isdang ito ay introduced species din. At dito, makikita rin ang mga bighead carp. Nag-start po niya ng paghuhulog dito ng bighead ay 1985. Ang panggasyos po dito, yun po ay may mga nag-alaga nung araw. Bumabagyo, nasisira yung mga cage, umaalpas yung kaya dumadami. Pero hindi naman po sila nanganganak, yung bighead. Malalaki raw ang nahuhuling bighead carp dito ni Tatay Raul. Kahuli po kami dito ng pinakamalaki, 28 kilos ang isa. Ay halos sintaas ko rin, pero mataba siya. Ang season po na yan ay tuwing taglamig lang. Pero pinakamarami ko pong nahuli ay yung 71 pieces na more or less 800 kilos. Yung 71 pieces. Isang araw po yan. Sa laki ng huli, nasisira raw nito ang lambat na panghuli. Pero sa araw na ito, 4 na maliliit na bighead carp ang nahuli ni Tatay Raul. At sa loob ng baklad niya, ito nakuha. Kakatapos lang kasi ng fish kill dito sa lugar, halos naubos ang mga malalaking isda sa lawa. Nangyayari ito kapag panahon ng duong o ang mabilisang pagbabago ng temperatura ng tubig. Ayon sa mga mangingisda, ang palatandaan nila kapag malapit na ang duong ay pumupunta na sa mababaw na parte ng tubig ang mga bighead carp. Nawawala kasi ang hangin o oxygen na kailangan nila sa malalim na parte ng lawa, kaya napipilitan silang umahon. Introduced species man itong mga bighead carp, ay wala pa rin daw pag-aaral na nagsasabing invasive o nagiging peste na sila dito sa Pilipinas. Wala pang reports kasi I think matagal na itong nandito sa atin, so it's a domesticated species na rin. And then wala namang reports na it competes with the native species even though they feed on lower food chain katulad ng milkfish. So, walang tendency na maging invasive species ng bighead carp. May rason kung bakit sila na-introduce sa bansa para sa kabuhayan ng mga tao. Sa ngayon, di pa natin alam kung sila ba ay tunay, nakakampi o kaaway. Kaya importanteng alam natin kung saang lugar sila na-introduce para mabantayan natin ang kanilang mga bilang at kung sila ba ay may banta sa ating mga endemic species. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.